Okay mga sir, on the beat naman yung ating gagawin. At ang problema dito mga sir, mapapansin nyo, tinanggalan na natin yung kanyang crankcase. Dahil ang pinaka problema nito nasa part dito. Ay, paikutin natin yung gulong. Okay, para malaman natin kung saan tayo pupunta, kung ano yung gagawin natin, tatanggalin natin yung mismong third drive. Tanggalin natin to 19mm yung kanyang bolt dito. Tapos paikutin natin uli para ma-check natin kung transmission gearing or gear, mga ganyan, mga bearing or dito. Tanggalin natin. Okay. Ayan, tanggalin natin. Yan ang mahihinang na. Ayan, isa rin yan. Tapos ayan, tanggalan natin yung third drive, paikutin natin. Ayan, tapos paabante naman. Kahit dito pa lang mga saramdam nyo na sobrang play. Yan, ibig sabihin yan may problema sa gearing or di kaya transmission bearing. Para makita natin, tanggalin natin yung gulong, muffler, tapos yung isang side para makita natin yung part doon sa loob ng mismong transmission bearing at yung gear. Okay, buksan na natin to, tanggalin natin to. Okay. Mamaya natin i-explain kung ano yung dahilan at kung ano yung naging problema. Kailangan matanggal muna natin. Yan. Tapos tanggalan natin yung gulong. Tapos tanggalin natin yung crankcase bolt doon sa kabila para mapaghiwalay natin to. At ito yung pinaka-importante. Isa rin ito mga sira na dapat iniingatan natin to. Dapat nakapasok yan sa mismong airbox kasi yan din minsan ang isa sa nagkakaroon ng problema dito kapag ito nakalabas. Pinapasukan ng tubig. Okay, tanggalin natin. Yan, medyo may halong parang kalam yung kinayod na bakal. At buksan na dahil improvise na yung kanyang at yun, wala na rin yung ano at maalog na rin, wala na yung cover nya. Tapos yung part ng transmission, wala ka mga na yun. Uhoy, isa rin itong mga sira sa nagpapaingay itong mismong gearing na to, lalong lalo na kapag hindi na siya lapat mismo doon sa shock drive. Ayan, parang may problema na. Okay, paikutin mo nga yan. Yun, dyan pa lang mga sa isang side na yan ay talagang napakalakas na yung ingay. Ayan. Tapos kapag mag-check din naman kayo ng bearing, basta huwag nyo muna siyang hugasan ng gasolina para maramdaman nyo kaagad na ito smooth or hindi. Ayan. Ikutin nyo siya ng ganyan, mararamdaman nyo dyan na parang mayroong sumasabit. Ayan, hindi pa natin hugasan ng gasolina kasi kapag bago yung bearing nyo at sinalpak nyo dyan, nilagyan nyo ng di kaya hugasan nyo ng gasolina kahit bago yan, pag ginanito nyo medyo sumasabit. Yan, lalo na to. Ayan, hindi natin mapaikot. Ayun. Okay, palit tayo ng bearing kasama to. Bearing muna yung papalitan natin dito. Tingnan tayo magpapalit ng mga gear. Testing muna natin kasi dito pa lang. Ayan, malakas na yung ingay. 604 yung bearing, tapos
6301 at ito 6302. Dito naman sa part dito, check natin. Ayan natin check yung mga gear. Magbasihan muna tayo sa ano. Ayun oh. Yan. Yan pa lang, magalaw na. Yan, mga bearing muna yung papalitan natin mga sir. Pero dito gagamit tayo ng welding para matanggal natin. Sample kasi dun sa may kabila, sa part dito, itong bearing na to, siguro ginamitan ng puller. Kaya pansin nyo una dun sa unang bukas na sa may kabila, may hinang na. Baka ginamitan ng puller. Kaya nangyari, tumagos. Kaya di tayo gagamit, welding yung gagamitin natin. At yun lagi yung ginagamit ko. Para pag na-welding natin, ispatan natin to, patanggal natin para abante papunta sa atin. Okay, tanggalin muna natin to. Mga bearing papalitan natin. Ayan, sobrang ingay. Yan ang mga sunod, tanggalan natin lahat ng bearing. Ayan, tapos huhugasan na natin ang gasolina. Yan, tapos yan, tanggalan na rin natin ng ano. Ito, bago lang daw itong bearing na to. Kaya ang gagawin natin sa bearing na yan, pupundoan na lang natin siya ng grasa. Dapat yung high temp ang ilalagay natin dyan. Pinaka-importante, sa likod niyan ay dapat mayroong cover. Ayan, dahil bago lang daw yung kanyang bearing. Kaya ugasin muna natin ito lang ng gasolina mga sir, para kahit pa paano matanggal yung itim. Welding po yung pinantanggal natin dito mga sir. Ugasan din natin yan. Tapos mamaya check natin after natin na malinisan. Okay, ugasan natin ng gasolina para lumabas naman yung kanyang kinis. At ito, lilinisin din natin yung gilid nya. Gusto nga lang, yung gasket, yun pa rin yung gagamitin natin. Mas importante walang leak. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo mamaya yung paglalagay ng bearing. Okay, ugasan muna natin to. Gamit tayo ng gasolina. Ito mga son, linisan na natin. Pero ito, linisan pa rin natin to. Para pag nilapat natin yung ay lalapat. Tapos ayun, natamaan sa ng sa unang gumawa yung mga sala. Kaya minsan mayroon siyang linkage. Pero madali lang gawan din ng paraan yan. Lagyan na natin ng silan para matakpan yung pinakakanto niya. At ito, may mga bearing na tayo. Bali, bearing na papalitan natin ay 4. Kasi ang bearing lang din naman ni Honda Beat ay 5 piraso. Yan. Ito yung mga binili natin. At yan, ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung size ng ating bearing. Medyo maraming gawa kasi nagpa-extra ako ng bearing. Pabili kasi ako. 6301, yan yung gagamitin natin. 6204, gagamitin din natin yan sa may axle shaft drive yan. At 6302 dito yan. Tapos at 6201 yan yung gagamitin natin, 4 na piraso. At yung sobra doon sa ibang motor naman yan. Okay, bali 4 na piraso. At ito, tatanggalin natin yung cover ng bearing niya mismo para hindi na masira uli. At naliligo kasi sa to sa gear oil. So mga sir, salpak na natin yung yung bearing. Sapak na yung isa. Tanggalin niyo yung yung cover ng bearing natin mga sir. Huwag niyo kakalimutan. Yan, tanggalin niyo yung cover nito. At siyempre kapag once bearing na rin ang bibiling ninyo, mas maganda yung mga ganitong bearing. O di kaya yung yung NTN na bearing. Kaso nga lang medyo may kamahalan nga lang yun. Pinapainitan muna natin ng konti, saka natin ilubog. Mas tatanggalin nyo yung takip. Kasi iba kasi hindi natin natanggal. Pwede yung tanggalin yan kasi naliligo naman sa gear oil yan. Lubog natin lahat muna. Basta painitan nyo lang. At kapag nilulubog nyo, kanto sa kanto dito, o di kaya pinakadulong bearing, dito kayo
pupukpok pag ganyan, paikot nyo na lang. O di ka, kung may matubo kayo ng sing laki nito, mas maganda yan. Yan, mga sir, nalagyan na natin yung isang bearing. At yung bearing naman doon, sabay po yan doon sa may mismong shock drive nya. Lalagay muna natin doon sa pinaka shock drive, parang ganito mga sir. Yan. Pero ipipress natin to, gagamitin natin ng press. At ayan, nalagyan na rin natin ng bearing dito. Tapos ayan, grasa na lang doon mamaya sa loob. Ayan, nagwasan na rin natin. Ito yung mga bearing, gearing. Ayan, goods naman siya. Ayan yung bearing natin sa shock drive. Pinipress muna. Pagka nailubog nyo na yan, huwag nyo kalimutan din yung lock na ilagay. Dahil ito kasi mga sir, di tulad ni Honda Click na mayroong bearing pa sa dulo. Ito kasi wala nang bearing sa dulo. Talaga nakasalali na lang talaga siya sa bearing na to at doon sa bearing mismo ng crankcase cover natin. Kaya dapat may lock yan para hindi umusli or tumulak. Ito mga sir, nilagay na natin yung shock drive. Tapos huwag nyo din kalimutan yung lock dito. May lock po yan. Ayan smooth na, wala na yung ingay na tulad kanina kapag pinaikot. Ayan, tapos hindi na rin siya maluwag. Ayan, okay yan. Tapos lagayan natin yung mga gear. Yung lock na yung mga sir, huwag nyo kalimutan yan. Kasi pag nakalimutan nyo yan, baka lumabas yung shock drive kahit na may lock yan. Kung wala naman yung, o kahit may lock yung mismong bearing natin, kung wala naman lock yung dito sa bearing sa loob or sa labas, tutulak pa rin yan. Tapos tagay natin yung gear. Yan. At lagyan nyo din ng ang langis yan mamaya dito. Kung ano yung original na position nito mga sir, dapat same pa rin. Huwag nyo pagbalik ta rin yung gear na yan. Kung doon nyo tinanggal, dapat ganun nyo pa rin ibabalik para hindi umingay. Tahimik na. Tapos balik mo na yung gasket. Saka yung cover dito. Sasalpak na natin. At lagyan natin ng gear oil. Saka natin testingin, paikutin yung gulong. Okay, yan na mga sir. Lagyan na natin yung gulong, muffler. At lagyan mo natin ng gear oil. Tapos paikutin natin. Yan mga sir, lagyan na natin ng gear oil. Dagdagan mo pa ng konti yan. Dagdagan mo pa ng konti. Kasi natanggal lahat ng Dagdagan mo pa ng konti yan. Yan. At least nabawasan ng ingay. Tapos ibalik mo na yan. Tapos mamaya, paikutin natin mamaya. Panday natin. Yan. Dito naman tayo sa may part ng gulong. Paikutin natin. Ayan. Ayan, nabawasan na. Tapos mamaya ipatakboy natin. Okay, yan mga sir, ilagay na natin. Pandarin mo muna. Testing mo. Tapos ibumba mo lang konti. Wala yung grag. Kahit pa paano gumanda na siya konti. Hindi siya tulad ng una.
Pero lalapat naman yung gearing yan mga sir kapag ka medyo sa katagalang gamit. Nagkakaroon pa siya ng ganyan dahil gawa ng nasira lahat ng bearing. Kaya sobrang ingay. Mahimik na. Tapos testing natin sa labas. Testing mo sa labas. After mo dyan. Testing naman natin sa labas. Kasi kanina sobrang ingay niya nung pinapatakbo. Nawala na ingay. Nawala na yung ingay. Hindi na siya tunog bakal. At yan ang may-ari si sir. Nag-grab. Testing mo. Patakbo mo yung 120. Testing niya raw. Okay, yan ang may-ari. Ano? Timing na. Okay na. Okay, good luck sa'yo. Yan mga sir, okay na raw. Mga sir, ganito na lang yung ating video. Yan, naging satisfied na si customer. Okay, maraming salamat sir.